we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Mag-live-in partner na caretaker ng poultry farm patay matapos pagpapaluin ng tubo sa ulo sa Santo Tomas City, Batangas. 2 katao patay sa pamamaril ng hindi pa nakikilalang sospek sa Sariaya, Quezon. Ilang residente sa barangay Pinamukan sa Batangas City inirereklamo ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig sa kanilang lugar. Trailer truck sa Amerika tinangay at bumaligtad dahil sa buhawi. At presyo ng karne ng baboy posibleng bumaba sa pagpasok ng bakuna kontra ASF ayon sa Department of Agriculture. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ilang taon na umanong daing ng ilang residente sa barangay Pinamukan sa Batangas City ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig sa kanilang lugar. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Tiis na lang daw muna sa pagpupuyat ang ilang mga residente ng Sitio Barok ng Purok 1, 3 at 5 dito sa barangay Pinamukan proper dahil sa nararanasang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Pila ng mga malalaking drum at mga batya ang bumungad sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog magtatanghali kanina sa Sitio Barok, Purok 1, Barangay Pinamukan proper sa Batangas City. Ang mga may-ari ng drum naghihintay ng paglakas ng tubig. Ang drum na ito ni Mang Isagani, sa sahod ulan na lang daw umaasang mapuno. Ngunit ngayong walang pag-uulan, wala ring ipong tubig ang drum. Napipilitan daw siyang bumili ng mineral water araw-araw para sa inumin at panligo nilang mag-ama. More than 5 years na. Katuwiran ng mga management ng prime water na yan ay mga nasabog daw po ang mainline. Kapag daw po ipinupul nila ang bukas. Kami naman po ay hindi marating pag hindi nila nakapul ang bukas nila. Yun ang dahilan lagi ng prime water. Kakanda po yan sa akala may mga aswang sa gabi, nagkalat diyan kami nagbabantay ng tubig. Ang residente namang si Aling Mercy, maluha-luha pa habang kinakausap ng news team dahil umano sa hirap ng dinaranas nila tuwing naghihintay ng supply ng tubig. Nabayad naman kami ng ayos. Ay bakit kato ang serbisyo ninyo? Kami hindi nahuli sa bayadan. Talagang ayos na ayos ang aming bayad. Ay bakit ngayon naman ang kanilang serbisyo? Kaya kami minsan nagtitis na kung 2 kontainer maigib nung aking may tricycle, di yun ang pinagkakasya. Inumin, pang hugas-hugas sa mga bahay, sa gamit. Pero ang pagliligo, talagang pag wala tiis. Nasa 50 residente raw sa lugar ang dumadaing ngayon sa mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Pinuntahan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ang opisina ng Prime Water Batangas City ngunit hindi na muna sila nagbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Paliwanag ng Prime Water dahil daw sa taas ng lugar kaya tuwing umaga o peak hours walang tubig na lumalabas sa gripo ng mga consumer sa lugar. Nagkaroon na daw ng kasunduan ng mga konsumidores sa Sitio Barok at Prime Water taong 2019 na hindi sila makakaya ng supplyan ng tubig maghapon dahil hindi umakyat ang tubig sa naturang purok. Dobleng gastos at pagod naman daw ang nararanasan ni Angie dahil sa problemang ito. Pumupunta pa raw kasi siya sa ibabang bahagi ng Purok 1 para makapaglaba dahil mas malakas ang supply dito ng tubig. Ay mahirap po, malayo pang amin, tapos igibo kami na dito, pabuhat pa ho namin sa taas, dibli ang aking gastos. Ay kailangan naman po ay magkaroon ng tubig naman po katulad ng dating bumalik sa dati ang tubig. Kahit ho wala hong ginagamit, walang nadating na tubig, bakit tuloy po ang aming gamit? Minsan ho ay nadalingaw, putol agad. Ay kailangan naman po ay kami magkatubig naman po, gabi na ho kami nagkakatubig. Sa naging panayam natin kanina lamang sa pamunuan ng Barangay Pinamukan proper, wala daw silang matandaan na naging kasunduan sa pagitan ng Prime Water at ng ilang mga residente hinggil sa schedule ng tubig tuwing gabi. Magkagayunman, patuloy daw silang makikipag-ugnayan sa pamunuan ng Prime Water upang masolusyonan na ang problemang ito ng kanilang nasasakupan. Ace?
Maraming salamat, Denise Abante. Binalot ng light fog ang Bulkang Taal kaninang umaga ayon sa Taal Volcano Observatory. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Hirap mabanaag ang Taal Volcano sa baybay ng halang sa Lipa City hanggang magtanghali kanina. Naobserbahan din ang hazy condition maging sa downtown ng Lipa. Ayon sa Taal Volcano Observatory, nairehistro ang light volcanic smog o VOG sa Taal Volcano Island. Kaninang mga around 10 po, meron po kasi mga voluminous steaming na umabot na hanggang 2,400 meters high. Mabagal daw ang hangin sa himpapawid sa 1 meter per second kaya hindi nababasag ang steaming pero bumilis din pagsapit ng hapon. Right now, nasa nasa 3 meters per second. Kapag continuous po yung wind speed na ito, matatangay na po ito, sir. Wala namang nalalanghap na nakasusulasok na amoy sa paligid. Ipinapaalalang mag-face mask kung makakalanghap ng asupre at iwasan muna ang outdoor activity. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang mag-live-in partner na caretaker ng poultry farm sa Santo Tomas City, Batangas matapos pagpapaluin ng tubo sa ulo. Nakatutok si Denise Abante. Sa liblib at masukal na bahagi ng bulubundukin ng Sitio Capos, Barangay San Rafael, Santo Tomas City, Batangas, natagpo ang wala ng buhay ang mag-live-in partner at caretaker sa isang manukan sa lugar. Ayon sa salaysay ng testigo sa pulisya, nakita nitong pinalo ng suspect ang biktimang lalaki sa ulo gamit ang isang bakal na tubo, bagay na agad niyang ipinaalam sa live-in partner ng biktima. Sa kasamaang palad, pinag-inita na rin ng suspect ang babaeng biktima at nasawi rin. Mabilis daw na umalis ang testigo sa lugar ng krimen matapos ang insidente. Sa investigasyon ng pulisya, alita na may kinalaman sa trabaho ang motibo sa pamamaslang. Ito po ay magkakatrabaho sa isang poultry. Yung suspect saka yung biktima, di umano, sabi ng testigo, ito ay nagkakaingitan tungkol sa kanilang trabaho doon sa poultry. Tapos nung gabing mangyari yung insidente, itong biktimang lalaki ay bigla na lamang pinalo sa ulo ng tubo ng suspect. Matinding tama sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mga biktima na posible umanong dahilan ng pagkasawi ng mga ito. Makikita rin sa crime scene ang mga nakakalat na gamit ng mga biktima na itinapon din ng suspect ayon sa salaysay ng testigo sa pulisya. Gabi noong Lunes nang mahuli ng mga barangay tanod katuwang ang Santo Tomas Police ang suspect na positibong kinilala ng testigo. Hindi pa naman siya nakakalabas doon sa barangay San Rafael. Kaya nung dumating ang ating mga nagresponde, nahuli po itong suspect. File na po ang kasong murder, 2 counts po na na-file na dito sa suspect. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga nasawing biktima at ang suspect. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Naging matagumpay ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Lipa City ayon sa DepEd. Sa kabila niyan, nasa 17 public school sa lungsod ang nagpapatupad ng shifting ng klase dahil sa kakulangan ng classroom. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. So far, so good ang unang 3 araw ng balik eskwela. Gaya sa Ludlod Elementary School sa Lipa City, seryosohan agad sa leksyon. Dapat diretso yung klase nyo. So kung magsisingit ka ng time para makapag-pretest yung mga bata, ma-identify mo kung saan yung mga part or mga subject, mga skills na kailangan silang tutukan pa. Pero may mga estudyante raw na nasa adjustment period pa, lalo na ang mga nag-transfer ng eskwelahan. Meron po kami from Pasig, from Bulacan, from Misamis Oriental po. Bali po sila ay nag-change of residence. Dito na po sila nakatira sa amin. Generally manageable at matagumpay naman daw ang school opening, sabi ng DepEd Lipa City. Kung saan ay kakikitaan ng ating mga schools ng kahandaan sa lahat halos ng aspeto. Ang inaasahang 80,000 estudyanteng nagsipasok, sumobra pa raw ang bilang. May mga nag-e-enroll pa rin daw kasi. Sa surveillance, 17 eskwelahan sa lungsod ang nagpapatupad ng shifting classes. Pansamantala lang ito dahil kasi ginagawa naman ng paraan na magkaroon ng repair, magkaroon ng panibagong mga construction. Pagtitiyak pa ng DepEd, hindi naman daw matatapos ang taon ay mababawasan pa ang mga may implementasyon ng shifting schedule. May mga school buildings daw na hinihintay na lamang malagyan ng linya ng kuryente at ma-turn over sa paaralan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Posibleng bumaba ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan sa pagpasok ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kung magiging epektibo ang bakuna, marami ulit ang mamumuhunan at dadami rin ang baboy sa bansa. Naapektuhan kasi ang produksyon nito dahil sa dumaraming kaso ng ASF na nagresulta naman sa taas presyo. Plano nang ibigay ang unang batch ng mga bakuna sa Agosto hanggang Setyembre. Pero malalaman pa raw ang resulta ng bakuna sa Pebrero sa susunod na taon. Ayon sa DA, uunahin nila ang 18 probinsya na may mga aktibong kaso ng ASF. Tiniyak naman ng Food and Drug Administration o FDA sa publiko na dumaan sa masusing pag-aaral ang bakuna. Magiging mahigpit din daw ang DA sa oras na simula na ang rollout. Nararanasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Batangas City dahil sa kabi-kabilaang road projects. Ang detalye sa report ni Denise Abante. 2 karagdagang traffic enforcers na ang nakatalaga sa bahagi ito ng Balagtas Highway. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng pagbigat sa daloy ng trapikong mararanasan tuwing rush hour sa lugar lalo't patuloy pa ang ginagawang road canal sa lugar. Pinapamadali po natin yung mga construction projects, yung ating mga road repairs ay sinasagawa. Actually, tinaningan natin yung mga contractors, kinakailangan within this week matapos nila yung mga ginagawa nilang construction, especially kagatulad ng mga kalsadang ito. Sina-check din natin yung safety. Kailangan may mga barricades silang nakalagay just to ensure yung road safety ng ating mga commuters, especially yung ating mga estudyante. Abala na rin daw kasi kung ituring ng ilang mga tsoper ang ginagawang road canal. Mas magaling pa matapos na yan para gumana ang dahil ng trapiko. Siyempre, matatraffic tayo. Unang-una, mahal ang krudo. Magastos sa krudo. Ngayon, pagka mabilis ang marami kang pasahero, mabilis ang ikot mo, may kita ka. Malaking bagay na raw ang may nakaalalay na TDRO para magbantay sa posibleng pagbigat sa daloy ng trapiko ayon sa tsoper na si Kenneth. Hindi masyadong nagtatraffic kagaya dati. Bira naman po kasi bumiyahe sa hapon lang ako lumalabas. Ayon sa contractor, minamadali na raw nila ang pagsasaayos ng kalsada, sang-ayon na rin sa napagkasunduan nila ng DPWH Batangas 2nd District at TDRO Batangas City. Next week passable na, lalagyan ko na lang ng plate para maging passable. Pero ito, hindi na magiging abala sa mga motorist natin. Apo, promise. Sa ngayon, patuloy na umaasiste ang TDRO sa daloy ng trapiko lalo na tuwing rush hour sa bahagi ng Balagtas National Highway. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pirmado na ng 22 mula sa 23 senador ang resolusyon na nagsusulong na pansamantalang suspendihin ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o PTMP na dating kilala bilang PUV Modernization Program. Nakasaad sa resolusyon na bagamat mahalaga ang PTMP sa solusyon sa trapiko, kailangan pa munang reviewin at i-assess ang epekto ng programa upang maibsan ang pangamba ng mga driver o transport operator na direktang maapektuhan sa pagpapatupad ng nasabing programa. Kabilang sa mga issue na binanggit ng mga senador ay ang mataas na bilang ng mga unconsolidated PUV units na iniugnay nila sa hindi sapat na information drive sa mga driver, operator at transport groups tungkol sa programa at ang pasani ng pagpupondo sa halaga ng mga modernong PUV. Matatandang natapos ang consolidation ng PUVs noong April 30. Samantala, nauna nang nagpahayag ang tinaguriang Magnificent Seven o ang mga transport group na pabor sa modernization na magkakasa sila ng malawakang transport strike sa oras na ituloy ng Senado ang kanilang planong pagsuspinde sa programa. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Isinailalim sa state of calamity ang ilang bayan at lungsod sa Cavite matapos umabot doon ng oil spill ng lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Ayon kay Cavite Governor John Vic Rimulya, idineklara ito sa Bacoor City, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate. Ipinagbabawal na rin ang panghuli ng mga shellfish tulad ng tahong at halaan, pati na alimasag at alimango. Planong mamahagi ng provincial government ng mga relief good para sa mga apektadong mangingisda na sa tansya nila ay aabot sa 25,000. Nitong nakaraang Huwebes, lumubog ang MT Terra Nova.
Sa kaugnay na balita, may paalala ang Department of Health sa publiko sa maaaring maging epekto ng oil spill sa kalusugan. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Mariing pinaaalalahanan ng DOH ang publiko lalo na ang mga nakatira malapit sa apektadong lugar ng oil spill na maging alerto dahil maaari itong magdulot ng pagkasira sa mga lamang dagat pati na rin sa kalusugan ng mga taong may expose dito. Kung ang tirahan ay malapit sa naapektuhan ng oil spill, mas mainam kung humanap ng pansamantalang tutuluyan habang hindi pa ito naiaalis. Sa pagkakataong hindi makalikas, huwag lumangoy at iwasang madikit sa mga bagay na apektado ng langis. Huwag gumamit ng tubig na kontaminado ng langis. Huwag kumain ng isda o mga lamang dagat mula sa apektado ng oil spill. Huwag magsunog ng mga basura o driftwood na kontaminado ng langis. Upang masiguro naman na ligtas habang at pagkatapos ng oil spill sa lugar, pigilan ang mga alagang hayop na pumunta sa mga kontaminado ng langis. Kung nadikitan ng langis o tarbol ang balat, hugasan kaagad ng banayad na tubig at sabon. Kung nadikit naman ito sa damit, labhan ito sa pangkaraniwang paraan pero iwasang gumamit ng matatapang na detergent at iba pang kemikal. Tiyakin ang mga basura, debris at lahat ng mga bagay na apektado ng oil spill ay maitapon sa maayos at tamang paraan. Kapag nakalanghap ng masamang amoy, dulot ng oil spill at makaranas ng pagkahilo, pananakit ng ulo, eye irritation, pagtaas ng high blood pressure, o kaya ay skin irritation at blisters kapag nadikit ito sa balat, agad humingi ng medikal na tulong sa pinakamalapit na klinik o ospital. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Balik sigla na muli ang kabuhayan ng ilang tricycle drivers at mga may-ari ng tindahan malapit sa mga eskwelahan. Samantala, ang DepEd nagpaalala sa mga magulang na tiyaking masusustansya ang mga binibiling pagkain ng mga anak. Narito ang report ni Paul Hernandez. Halos 3 buwan ding bawas ang kita ni Gado sa pamamasada ng tricycle nang mag-school break. Ngayon, balik pila na ulit siya. Ay di, merong kita lang, 100, 50, ganyan. Okay, ngayon? Ngayon, kumikita kami ng 200, ganyan. A day? A day. Dinudumog na rin ngayon ng mga magulang at estudyante ang pwesto ni Nita dahil ika nga'y back to regular programming na ang klase. Kahulugan nito ay kita. Kami din po, siyempre may negosyo kasi kailangan po 2 buwan po tayong walang tinda. Dito po kami bumabawi. Pero may paalala rin ng DepEd sa mga magulang na tiyaking masusustansya ang mga binibiling pagkain ng anak sa labas ng paaralan at sa mga school canteen. Dapat bago ang iniaalok na paninda. Naisigurado natin yun dahil kasi may mga health permit, may mga sanitary permit sila sa kanilang mga kantin. Naghayag kamakailan ng Health Department na tiyaking nasusunod ang tinatawag na pinggang Pinoy. Dapat daw na balanse sa karne, gulay at prutas ang kinakain ng mga estudyante. Science-based po yun. Pinggang Pinoy, the more colorful your plate is, the more healthy it is. Paalala rin ng otoridad ang pag-ehersisyo ng mga estudyante para sa malusog na pangangatawan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bumaba na ang bilang ng mga naitatalang aksidente sa ginagawang kalsada sa barangay Soro-Soro Karsada sa Batangas City ayon sa barangay. Nasa 70% na ring tapos ang naturang kalsada ayon sa DPWH 2nd District. Narito ang report ni Denise Abante. Kung ikukumpara raw noong nakaraang buwan na bawasan na nitong mga nakaraang linggo ang naitatalang aksidente sa bahaging ito ng Barangay Soro-Soro Karsada, Batangas City. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng barangay na hindi bababa sa 30 aksidente ang naitatala noon sa ginagawang 300-meter inner lane sa lugar. Kadalasang mabibilis ang patakbo sa mga motorsiklo ang biktima ng aksidente. May sugatan at minsay mga duguan pa at hindi na umaabot ng buhay sa ospital. Ayon sa pamunuan ng barangay dahil ito sa patuloy na pagpapaalala sa mga motoristang dumadaan at tuloy-tuloy na paggawa sa kalsada. Siguro ngayon mga tatatlo ng na-aksidente. Siguro natutunan na nila yung dapat ay dahan-dahan sila sa pagpapatakbo lalo na dito sa may ginagawang kalsada na lubak-lubak ang daan. Kaya ang karamihan pa na na-aksidente dito ay lahat yung motorsiklo. July 9, 2024 ang target completion date na unang binanggit ng DPWH Batangas na matatapos itong kalsada na pagawain dito. Nagkaroon daw ng mga delay sa pagawain dahil sa naranasang pag-uulan noong mga nakaraang linggo, kaya posibleng sa katapusan pa ng Agosto matatapos ang pagawain. Nasa 70% na po, tuloy-tuloy naman po. Nagkaroon lang ma'am ng delay kasi nga po itong past 2 weeks.
nagbagyuhan po, pinadodouble time ko po para at least po matapos-tapos na. Tuwing gabi lang daw kasi nakakapagbuhos ng semento para maiwasan ang pagbigat sa daloy ng trapiko sa umaga. Hiling ng mga dumadaan sa lugar gaya ni Gary na matapos na ang kalsada. Sana matapos na nga po para tuloy-tuloy po yung ng sasakyan. Muling panawagan at paalala ng otoridad sa mga motorista ang marahang pagmamaneho upang maiwasan ang aksidente. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang mag-live-in partner matapos malapitang pagbabarilin sa Sariaya, Quezon. Nakatutok si Paul Hernandez. Hindi na nakauwing buhay sa tinutuluyan nilang bahay ang mag-live-in partner na yan. Binaril ang mga umano'y mga ngalakal ng hindi pa kilalang salarin. Gabi nitong Martes sa Ecotourism Road sa Barangay Bignay 1, Sariaya, Quezon. Sila po ay pauwi sa kanilang tinitirhan na shanty at mula po doon sa kanilang binilhan ng kanilang pagkain ay pauwi na po sana sila. Batay sa investigasyon ng pulis, sakay umano sa four-wheeled vehicle ang nasa likod ng pamamaril. Dead on the spot ang mga biktima na binaril umano ng malapitan sa iba't ibang bahagi ng katawan. 10 meters bago sila dumating sa kanilang tinutuluyang bahay ay doon na po sila nag-overtake po yung isang sasakyan sa kanila at doon sila pinagbabaril. Sa isang tricycle po na kulong-kulong top-down po na ginagamit nila sa kanilang pangangalakal. Iniimbestigahan ng Sariaya Police ang motibo sa krimen. Ikinakasa na rin ang hot pursuit operation sa ikatutugis ng sospek. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, tila laruang tinangay at nagpaikot-ikot pa ang trailer na yan sa Tennessee sa Estados Unidos. Bumaligtad pa yan kalaunan dahil sa lakas ng buhawi. Nakuhanan ng insidenteng yan sa loob ng Middle Tennessee State University. Ayon sa mga ulat, nabuo ang buhawi sa gitna ng masamang panahon doon. Mga kapuso, wala nang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility pero magpapatuloy ang pagiral ng habagat. Apektado pa rin ito ang western section ng Northern at Central Luzon. Posible rin ang thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang ulan dahil sa thunderstorm sa ilang bahagi ng Rizal, Laguna, Mindoro Provinces, Palawan, Marinduque, Quezon, Batangas at Romblon. May tsansa rin ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Muling pumalaot ang ilang mangingisda sa Batangas City ngayong nakararanas ng magandang panahon. Samantala, tumaas ang presyo ng isda sa ilang pamilihan sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Naglalatag na ng 3-ply na lambat para sa panghuhuli sa mga isdang bato ang mga mangingisdang sina Dick at Edmond pasado alas 9 ng umaga kanina. Balik-laot na sila matapos ang halos 2 linggong pagtigil sa pangingisda dahil sa nararanasang malakas na pag-uulan at alon sa karagatan. Ay ngayon magandang panahon ni Aisot, nakakapaglambat na, may nakakahuli ng isda. Malaking tulong ho pagkakalma yung dagat. Meron namang maiulam, ika nga. Kumpara noong mga nakaraang linggo, kalmado na ang dagat at maaliwalas na ang panahong nararanasan kaninang umaga sa bahaging ito ng Barangay Pinamukan proper sa Batangas City. Nakakahuli na ng ilang mga isda sina Dick at Edmond. Kakibat nito ay asahan na raw ang pagtaas sa presyo ng isda sa mga pamilihan. Pamahal. Ngayon pagsaksa 180 kahapon 240. Madamihan ang hulay.
Mas gusto po ninyo na kakaunti lang yun. Ayun, hindi maumay, madaming tao. Sa price monitoring ng Batangas City New Market, nasa 200 hanggang 220 pesos na ang kada kilo ng isdang galunggong at tulingan. Samantala, ayon sa Pag-asa, wala pa silang namamataang banta ng low pressure area pero posible pa rin daw maranasan ang panakanakang pag-uulan sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa dala ng habagat. Wala po tayong ibang weather system except southwest monsoon o habagat. Wala na po yung low pressure na binabantayan natin dito sa may east ng Mindanao, and then nakalabas na po yung low pressure na nandun sa taas ng Batanes. Asahan po natin na hanggang weekend, wala po tayong weather system na makaka-apekto sa ating lugar except dun sa mahinang monsoon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nagugulat daw ang direktor ng Pulang Araw sa ipinamamalas na acting ng cast. Ang ilang cast naman nahirapan daw sa kani-kanilang role sa serye. Narito ang report ni Paul Hernandez. Detalyado at mabusisi ang mga kinukuha ng eksena sa biggest drama series of 2024 na Pulang Araw. Pag-amin ni Direk Dominic Zapata, challenging at hindi biro ang pagbuo ng period series gaya nito. Ang ganda rin talaga ng pagkakasulat, ang ganda ng konsepto, material talaga. I would be the first to say na ang script namin ay Biblia. That's how we treat it, especially for this show. Kasi it's very well researched. Isang masterpiece at regalo sa mga Pilipino at Pilipinas ang programa. Dahil kasaysayan ng bansa ang pinag-uusapan dito, hindi basta-basta ang treatment sa serye. Dahil sa Pulang Araw, nadiskubre ng cast na may itataas pa raw ang level ng acting prowess nila. Umpisa pa lang ng storya ng character ni Adelina, masalimuot na rin talaga. Kaya yung hugot niya mas malalim. So the way siya mag-address ng mga problema, mas mature. Mas lumakas yung loob ko na nakausap ko yung mga comfort women natin na nung sinabi nila na gusto ka na namin mapanood, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na, sige, para sa inyo tong gagawin ko. Si David nga matinding effort ang ibinuhos para maaral ang lengguwahe ng mga Hapones. I would study the Japanese lines mga 2 days before so that alam ko lang, kumbaga memorize ko lang yung mga words, di ba? And then when I get here, that's a time na we focus on the tonality. So, yeah, it's pretty challenging. But... Revelasyon ng direktor, nagugulat siya sa ipinamamalas na dekalibreng aktingan ng kanyang mga artista. Pag panoorin mo, magmumukha talaga nagtatagisan ng galing. But really, it's more about them being so passionate about the project, understanding yung importance ng project na ito. Not for themselves, but really for what it could do in terms of educating. Tuloy-tuloy pa ang pagrolyo ng kamera ng Pulang Araw na karamihan sa mga eksenang kinunan ay sa Quezon at Batangas. Namamayagpag gabi-gabi ang serye sa GMA Prime. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas Huwebes, August 1, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipa City, Cuenca at Ibaan, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation ng transformer at pagpapalit ng mga nabubulok na poste, kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.